Well, nasurpresa po kami sa mabilisang aksyon ng No, I mean, the question is, sino yung kami? Is that the committee Prosecution or... po. Opo, prosecution. Sir, and the committee. Lahat po naman nagulat eh. opo. Ito ang wow trending. Mga congressman na umipit kay Vice President Sara Duterte nag-umpisa ng matakot na babahala na ang House of Representatives, lalo na si Congressman Joel Chua dahil sa mabilis na aksyon na ginawa ng Ombudsman sa kaso ng confidential funds ni Vice President Inday Sara na pinapasagot sa confidential funds. Ang gusto kasi ni Congressman Joel Chua na pagkatapos na ng impeachment ni BP Inday, mag-imbestiga ang Ombudsman. Binigyan ng 10 araw ng Ombudsman ang House of Representatives para sumagot at may warning pa ang Ombudsman sa House of Representatives na kapag hindi sila sumagot ay isa-cite sila in contempt. Naku po, puro kayo confidential fund kay Vice President Sara Duterte, bakit di kayo? Kayong mga nasa Kongreso, wala ba kayong nakurap? Nako General, hirap ng taong bayan, magtrabaho naman kayo para sa kababayan natin. Buti nga sa kanila nakabahan, mas stress ng todo, kagagawan nila yan hindi marunong sumunod sa batas. Buti nga sa mga buwang hinintay lang ng crooks na mag-resign si Martires para makaporma na sila, hindi nila kayang hawakan sa leeg yung ombudsman na yan. Hindi lahat ng abogado at congressman may matinong pag-iisip, nagsampa ng kaso sa ombudsman, wala namang ebidensya, fishing expeditions ang dating. Masama kasi ang purpose ng House of Crocodiles, kaya bulilyaso ang mga pinaggagawa nila. Kanya-kanyang papel sila kaya sumabog at wala silang coordination. Mahirap talaga ang nagsisinungaling nahuhuli. Kung basihan ang i-final nila na impeachment case, walang basihan o hearsay, ay talagang madidismiss ang kaso sa Senado. Akala ko magagaling ang mga prosecutors ng Kamara tungkol dito, para forma lang pala. Lagi kong sasabihin habang nasa pwesto pa ang mga kumakalaban kay Vice President Inday Sara Duterte na ano nga ba ang maaasahan natin sa bangag na government? Hindi gaba yan kundi puro kapalpakan talaga ang mga galawan nila, kaya normal lang na palpak din ang lalabas. What comes around goes around, ika nga sa English. Teka, bago ikatuwa ang nangyari, tanong lang kung di kaya mapapahamak si Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Ang impeachment case, ipaparetire na si Samuel Martires itong 2025. Sinong papalit sa kanya kung wala pang desisyon ng Ombudsman? Pustahan, isang anti-Duterte ang ma-appoint sa palasyo. Kung ang kaso ay patungkol sa confidential fund, madali lang po itong madismiss ng Ombudsman kung meron ng liquidation na naka-attach, kahit nga po partial liquidation dahil meron pang disallowance na nag-issue sila ng temporary dismissal. I'm talking. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng GMA News tungkol sa investigation ng Ombudsman sa alleged misuse ni BP Sara sa kanyang confidential funds. Dahil ang Committee on Good Government, Congressman Joel Chua, nag-furnish copy ng committee report sa Ombudsman at yun, inimbestigahan kagad. May twist of events. May mga kinakabahan na. Okay. Ito, ang aking pasalamatan ko muna, i-shout out ang aking mga subscribers, researcher, si Eudora at saka si Chris Torres, nagpapadala sa akin ng mga articles o post. Okay, sabi ni Chris Torres, General, nababahala na ang House of Representatives, lalo si Joel Chua, dahil sa madali ang aksyon ginawa ng Ombudsman sa kaso ni BP Sara na pinapasagot sa confidential banser. Gusto nila mag-investigate ang Ombudsman after impeachment trial. Ang gulo. Di ba matatandaan natin, dahil sa mabilis na aksyon ng Ombudsman, nagsabi ang House Spoke, si Atty. Abante, hindi naman kami nag-file. Hindi kami nag-file. Sabi naman ng Ombudsman Martires, bakit nyo kami pinadala ng kopya kung hindi kayo nag-file? Ano yun? Pang-trust can? O yun, pinapasagot. At sabi ni BP Sara,
sasagutin nila yung akusasyon, aligasyon in 10 days. After that, ang House of Representatives dapat sasagot din. Tapos nag-issue ang ombudsman ng warning. I-cite namin kayo in contempt, House of Representatives, pag hindi kayo sasagot. Mag-file kayo tapos hindi kayo magre-respond. Cite in contempt. Sabi naman ni Congressman Joel Chua, we will cooperate. Kaya lang, yun palang committee report na isinabmit, copy furnish ng ombudsman, walang naka-attach na ebidensya. Nabasa ko dito sa article ng GM, walang naka-attach. Hindi katulad doon sa committee report ni Senator Amy Marcos, kompleto. Actionable na. Dito sa Committee on Good Governance, siguro yung main report lang, committee report, yun lang, copy furnace. Hindi nila inaakala siguro na aksyonan kaagad ng ombudsman, mabilis umaksyon ang ombudsman. Paano yan? Walang mga ebidensya. So magsasubmit pa sila ng mga ebidensya. Grabe. Ito, dagdag, si Dilima naman. Sabi pa rin ng kaibigan ko, kasalanan din ng House of Representatives. Kasi nag-file sila agad sa ombudsman, ngayon nagpuputak-putak na. Dito sa interview ni Ted Filon kay Dilima, ay hindi ko pa na panood. But sabi ko sa kaibigan ko, please send me the link para mapanood ko. But very reliable itong si Chris Torres basta nagbigay ng info. Napanood niya sa interview. Nagputak-putak na dito sa interview ni Ted Filon kay Dilima, sir, dapat daw hindi muna mag-interfere ang ombudsman. Ngayon na mabilis ang ombudsman mag-action, mag-imbestiga, ayaw na ninyo patigilin. Yun na ang gaba, dili magsaba. Ombudsman, pwede sila mag-decide for dismissal ng kaso ni BP Sara. According to Dilima, dito sa interview ni Ted Filon sa TV, pinamamadali niya, meaning ombudsman, pinamamadali ng ombudsman dahil ba malapit na magretiro si Ombudsman Martires. So, ang naintindihan ko dito, hinala nitong sinadilima, kasi ang stand ni Ombudsman Martires, nag-statement niya na siya na kung ang expenses sa confidential funds, kailangan nyo pang mag-submit ng mga liquidating documents o wata. Hindi na yan confidential. Kasi ako, naranasan kong gumamit ng confidential funds, wala lang, tanggapin lang. Tapos ang liquidation, bahala na yung iba ang liquidation ng confidential funds. Ang gusto ng House of Representatives, detalyadong resibo, detalyadong, hindi na yung yan, iba ang patakaran ni Ombudsman Martires pagdating sa confidential funds. Parehas sila ni Attorney Rowena Guanzon, yung nakakaintindi ba? Kaya kinakabahan sila, baka i-dismiss kaagad ng ombudsman ang kaso dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Nako, pag nangyari yan, talagang kakabahan sila, ma-preempt na yung impeachment. Binanggit ni Congressman Joel Chua, iba ang standard ng impeachment court pagdating sa ebidensya kaysa sa standard ng ebidensya pagdating sa ombudsman. Kailangan mong patunayan beyond reasonable doubt. Kung mahina yung ebidensya nila, baka most likely i-dismiss ng ombudsman, yun, kabado sila dyan. Kaya these are again mga twist of events na sabi nga ang gaba dili magsaba. Ano pa?
you cannot put a good man or good woman down. Sinisingle out nila ang BP. Eh, ang dami namang opisina na may confidential funds. Office of the President, billion, I think 4 billion ang confidential funds. Bakit hindi na rin nila imbestigahan? Ibig sabihin, malinis, I don't know. Kaya ito na ang paniniwala ng karamihan. It's a political persecution. Sabi na nga ni Senator Amy sa speech niya sa Senado, gusto nyo lang accountability. Anong accountability? Doon kayo sa mga korte magsampaw, kagaya ng ombudsman. Yan, accountability. O ngayon, inaaksyon na ng ombudsman, pinapatigil, huwag masyadong mabilis. Dito talaga ang accountability dahil ang preponderance ang evidence dapat beyond reasonable doubt. Takot sila. Yun.